Espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see many younger generations playing against their idols. Seeing their smiles, yun yung gusto ko makita sa mga future athletes na nakapaglaro ng Philippine Women's Open. Hi! I am Justin Maneja, a Filipino tennis player. Abangan nyo ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkailaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yun. Viva Hotbirds. Ito, pinalaki ng tambalan. May huwag palampasin ang nakaka-lurking na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras alas 10:38 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang gabi, Pilipinas! It's Thursday. Maikli lang pong ating oras. Alam niyo naman, kapag Thursday, kaya nagre-reklamo na ang ating mga suki, ang ating mga gorgeous friends of Showbiz Talk Ganern, nagre-reklamo na sila. Ano ba yan? May commercial pa, ang haba pa, bago kayo pumasok, kaya tuloy konti na lang ang chika. Pues, isiksik na po natin ngayon sa ilang minuto na lang na natitira sa atin para sa ating programang Showbiz Talk Ganern. Ako po muna si Gorgie Rula para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, nagrereklamo na si Onika, iha ko. Ayan, hello ang atin po mga suki, si Tita Becky Villanueva at Zuka. Hello sa inyo dyan at ilan pa pong mga, of course, ang ating nanay, si Mami Sherry Ramirez with Miss Joyce Ramirez, si Mami Norma Caringal, at saka si Nanay Linda Azonza. Ayan, binati ka na Nanay Linda Azonza, ha? At pati si Ogie Narvaez Rodriguez, siguro nagbabiyahe na sila pa uwi. Galing sila sa Binondo na kung saan ay merong event doon na inimbita ni June Lalin. Sorry at hindi ako nakadalo. Hindi ko na inabot kasi nga may iba pa hong coverage. At gusto ko sana manood nung The Loved One. Pero hindi na sumuwak sa oras kaya nag-gym na lang ako. Pero speaking of The Loved One, ang amin pong nasagap dito sa pelikulang ito na nag-showing kahapon, ang unang araw po niya, ang first day earnings po daw po niya, ang ayon sa aming reliable source, ay kumita daw ito ng 6.3 million sa unang araw na kita nito. I'm sure ginastusan ng husto itong pelikulang ito at Jericho Rosales at Ann Curtis pa naman na bida. Parang medyo hindi ganun kalaki, pero siguro pwede na. Kasi kung sabi ko nga dun sa isang nagtanong sa akin, okay na ba yan? Malakas na ba yan? Pwede na sa panahon ngayon na mahina talaga po ang mga pelikula natin, di ba? Pero kung siguro mga Catherine Bernardo yan or Vice Ganda, inaasahan natin mas malakas. At kung yun ang kinita, mahina yon para sa standard ni Catherine at ni Meme Vice, di ba? Pero ito, tingnan na lang natin dahil marami naman ang nagandahan sa pelikula. May mga iba naman, hindi okay lang. May iba naman parang hindi rin sila nakaka-relate. Pero tingnan natin kasi kung maganda naman ang feedback sa pelikula, word of mouth, pwede pa itong humataw sa ngayong weekend at baka makakabawi-bawi, and I'm sure marami pang mga nakaschedule ng mga block screenings kasi yung kinitang 6.3 million sa unang araw na showing nito ay kasama na po doon yung mga nagpa-block screening. Kaya congratulations na rin sa Viva Films na siyang nag-produce po nitong pelikulang The Loved One. Ayan, at least nakahabol si Connie Tan Aguilar. Magandang gabi sa iyo, Connie Tan Aguilar. Hindi ko alam kung nabati kita kahapon, pero yun na nga, ngayon ko lang napansin mabuti napansin ko na yung iyong text, di ba? And I'm sure super lamig pa rin dyan sa Toronto, Canada. Okay?
Medyo masaya ang ating pagsisimula kanina. Ito naman ay ginulantang po tayo ng isang malungkot na balita. Ngayon lamang itong gabi pumasok at ikinumpirma at ipinost siya ng kanyang, I think anak niya ito, si Carlo Labalan, na ipinost ito ni Carlo Labalan tungkol nga sa pagpanaw ni Vanjie Labalan, ang character actress na si Vanjie Labalan, na siya rin mas kilala siya as dubber, di ba? Yung mga dubbing coach, ba yan? Mga dubbing coach itong si Vanjie Labalan. At ano rin siya, alam ko workshop din siya sa acting. At dito ko lang nalaman na nasa Australia pala itong si Vanjie Labalan na siguro matagal na siya doon, baka nandun yung anak niya at baka meron talaga siyang karamdaman. Ipinost na nga ito ni Carlo Labalan sa kanyang Facebook account nang sinabi niya, "With heavy hearts, we announce the passing of our beloved mother, grandmother, sister, aunt, cousin and friend Vanjie Labalan, Maria Cristina Bonghanoy Labalan, ang kanyang tunay na pangalan. She passed away today in Australia due to illness." Hindi naman nakasaad kung anong kanyang karamdaman. "Surrounded by those dearest and nearest to her heart. Her memories will forever remain in our hearts. To everyone who know her, love her, and was touched by her kindness, we extend our deepest gratitude. She is deeply loved and will be dearly missed by her family, friends, and all whose lives she touched. She will be coming home soon." So bali uuwi dito sa Pilipinas pala ang labi ni Vanjie Labalan. Further details regarding her wake and funeral services will be shared in the coming days. Thank you for your prayers, love, and support during this difficult time. Yan po ang ipinost na nabasa po natin dito sa Facebook na ipinost po ni Carlo Labalan. Yes, Connie Tan, amin pong muna palang taos pusang pakikiramay sa pamilyang iwan ng character actress na si Vanjie Labalan. Okay? Pinapabati naman ni Connie Tan Aguilar ang kanyang asawang si Kerwin and kanyang mga kaibigang sina Ernie Rolion, Shoni Intalan, Nery Calonzo, and Emmy Apaa. Hello po sa inyo dyan sa Toronto, Canada. Okay. Hello muna, of course, Florbe Fernandez and Presi De La Rosa. Ayan, ang tanong mo, first day showing nga ng The Love One na binabalita na po natin kanina. Ronnie Cruz ng San Juan City and Marilu de Guzman. Hello sa inyo dyan. At saka, yan, yes, nagmamadali maligo para makakomment na raw si Nanay Linda Asonsa. Yun na, sabi ni Florbe Fernandez. Okay, at isa pa ho sa kahapon, natuloy ko rin yata na, alam ko na ikwento ko rin sa inyo yung media conference ni Heart Evangelista para sa kanyang programang Heart World. Itong nasa season 2 na magsisimula na po ito sa March 7 na mapapanood dito. Simula March 7 ay mapapanood dito every Saturday ng 9:30 ng gabi. Itong reality show na Heart World ni Heart Evangelista na parang drama series na rin daw. Maraming mga pinag-usapan at ito, kita nyo yung picture dyan na pinost namin kasama yung mga press, mga kaiba sa press. Dahil talagang nakita talaga namin kung gaano ka-miss ni Heart ang mga movie press na naging kaibigan niya at naging close sa kanya. Dapat nga, bumalik pa nga siya tapos umupo dun sa table namin. Sa table plata na June Lalin yun. Umupo, tapos nakipagtsikahan sa mga press, tapos binakuran na ng mga staff ng Heart World dahil alam ko ay ayaw nilang ipapa-interview kasi dapat ay interviewin na sana namin nung umupo na sa table namin. Walang interview dahil nga medyo parang sinala nila yung mga questions at sila na mismo ang nagtanong. Yung tanong ko nga hindi tinanong siguro, baka natakot silang magiging intriga pa ang sagot doon ni Heart Evangelista. Pero sabi naman ni Heart, sabi niya, nako, one time sabi niya mag-inuman tayo, sabi ni Heart, at gusto nga niyang ma-meet uli ang mga press na sobra na raw niyang na-miss, sabi ni Heart. Kaya congratulations and of course good luck sa show ni Heart Evangelista, ang Heart World, ang season 2 ng Heart World na magsisimula po sa March 7. At syempre, happy birthday na rin kay Heart sa darating na Feb 14, Saturday. Ka-birthday ni Heart si Chris Aquino, si John Pratt, sino pa ba mga Feb 14? So yun,
Hindi naman daw siya mahilig sa party, pero sabi niya parang may nahanda ito yung team niya sa bahay lang niya na siguro konting salo-salo. And at the same time, anniversary na rin yun. Alam ko, 11th ba? Kung hindi ako nagkamali, 11th wedding anniversary ni Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Ayan. At dun sa mga panghuling bahagi ng question and answer portion kay Heart Evangelista, hiningan siya ng mensahe para sa kanyang mga followers at pati na rin sa mga bashers. Heto po ang pahayag ni Heart Evangelista. Thank you for the engagement. What do I say? I don't know. Maybe like to all of them, I'm very thankful that you even pay attention. I never really had, I feel like a major hit movie. I don't consider myself as one of those artistas na talagang sobrang successful. But to make a living of just being yourself is a gift, is a blessing. That I'm able to work on whatever's in front of me and have my purpose, which is private, on the side. I am very blessed for that. And so thank you pa rin at the end of the day, because you still made me feel special for giving me the time of day. Ayan po ang pahayag ni Heart Evangelista ng hiningan ito ng mensahe para sa kanyang mga followers at pati na rin sa kanyang mga bashers. Yes, Lynn Reyes. Hello, saan po si Tita Morley? Shout out po from West Tapinac, Olongapo City. Si Tita Morley po ay nakaalis na siya, papunta na raw siya ng Nagoya, Japan. Kanina kasi naka-text ko siya, nasa airport siya, papalipad na siya from Sapporo papuntang Nagoya. Marami na namang mga hanasya na si Tita Morley, pero mas magbuting pag-usapan na natin kapag makontak na natin siya or makakasama na siya natin dito. And hopefully next week po ay nandito na po si Tita Morley. Hello muna, of course, Tita Becky Villanueva Tazuka, si Bobby Ferrer na aligaga kanina din doon sa blessing or sa opening ng Juan Meds Pharmacy. Bago po itong drugstore na bago siyang healthcare business, itong Juan Meds Pharmacy na binuksan po kanina doon sa Lemon Square sa Muñoz, Quezon City. Ilang branch pa lamang ito. Ngayon nagsisimula kasi simula pa lamang nila ngayon nung last December at unti-unti na silang nagbubukas ng iba't ibang mga branches para po mabigyan ng serbisyo ang mga mamamayang Pilipino dito sa murang halaga ng mga gamot na binibenta dito sa Juan Meds Pharmacy. At ang maganda pa rito ay pwedeng i-deliver. Mag-order ka lang, pwede nilang i-deliver sa iyo. Meron silang mga riders na magdi-deliver ng gamot na o-orderin mo. At ang endorser dito ay si Eric Quizon. So, maraming napag-usapan kay Eric. May sinabi si Eric na sobra daw siyang na-disappoint, nasasado siya sa healthcare system dito sa ating bansa. Marami pa rin mga iba pang mga katanungang sinagot din ni Eric Quizon. Pero ang isa dun sa gusto ko lang i-share sa inyo ay ang tungkol nga sa Dolphy Theater na malapit na nga daw itong tibagin diyan sa ABS-CBN dahil nga nabili na yung part na yon. So yung nadamay ang Dolphy Theater, so sisirain na po yan, matatanggal na po yung Dolphy Theater at hininga ng reaction doon si Eric Quizon nang sinabi niya ay ang pagkakaalam daw niya ay ililipat ang Dolphy Theater sa ABS-CBN compound sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasi parang dinidevelop pa rin daw yun hanggang sa ngayon ang ABS-CBN compound sa San Jose del Monte, Bulacan. Dahil dati nung nag-pandemic at nung na-shutdown ito, nawalan ito ng prangkisa ang ABS-CBN ay parang natigil din at parang wala nang ginagawa doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Pero sabi ni Eric Quizon ay parang baka nga daw doon ilalagay na ang Dolphy Theater. Ito pa po ang ilang pahayag ni Eric Quizon. Pakinggan po natin. So, hindi ba yung talaga yun? But I think they have plans sa San Miguel. Tama ba? Bulacan. Sa Bulacan. Yeah, sa Bulacan. So, doon ililipat yung alam ko bang may plans sila na ilipat yung theater doon.
Kasi dinidevelop pa rin naman talaga nila yun. Pero ano po ba yung price possession doon sa Dolphin Theater na gusto niyong isalba sa akin? Well, they were yung insignia, the signage. Kukunin mo yon. Well, dinihin ko kay Tita Cory. Sabi nga, tingnan natin Eric, kasi baka gagamitin din namin yan. Because we might put up another Dolphin Theater in Bulacan. So may ganun naman siya. Nasa may pintuan yan. Ang kwento ni Eric Quezon na gusto daw niya sanang hingin bago ito nga tibagin itong Dolphy Theater, ay gusto daw niya sanang hingin yung insignia, yung nasa labas ng Dolphy Theater, yung parang may mukha ni Mang Dolphy. Yun daw gusto niya sanang hingin kasi para ilalagay daw niya sa kanilang museum na may pero na palang pinapagawang museum ang pamilya Quezon doon naman sa Calatagan. Parang pinaghahandaan nila ito ng husto at sabi niya meron property kasi sila sa Calatagan, so parang gusto talaga nila na isa sa mga magiging tourist spots na masasabi natin itong gagawin, papatayo nilang museum doon sa Calatagan, Batangas. Batangas bang tama sa Batangas ang Batangas, no? Ang Calatagan, no? Pasensya na. Parang nalito lang ako. Pero, yun na nga po, ay sabi niya, hintayin na lang ng announcement ng pamilya kung kailan din mabubuksan yung ipapatayo nilang museum. Pero yun nga sanang hinihingi niyang insignia ng Dolphy Theater ay para ilagay doon, pero parang hindi pa sure kung may bibigay daw ng ABS-CBN sa kanila dahil nga isa sa mga balakan nila ay magpatayo nga ng Dolphy Theater pa rin doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Abangan po natin yan. At congratulations of course sa Juan Meds Pharmacy na nagbukas po ito kanina lamang, na sinanayan nila ito kasama ang endorser nila na si Eric Quezon. In fairness kay Eric, parang lalo siyang gumwapo habang nagmamature siya. Sabi niya ilang tumbling na lang daw, senior citizen na siya. So hindi ko alam kung ilan or isa na lang tumbling. Hindi ako sure kung ilang taon na ba si Eric Quezon. O Narvaez Rodriguez, pakicheck mo nga kung ilang taon na si Eric Quezon. Kung ilang tumbling siya, sabi niya malapit na raw siyang mag-senior citizen. Pero fit na fit pa rin ang katawan ni Eric. At yung kanyang pala, sabi ni Eric Quezon, isa sa mga sikreto niya, 20 minutes lang daw a day na lakad. Ayos na raw yun kasi malaking bagay daw yun talaga na pang exercise natin, na maglakad ka lang or takbo ka lang ng 20 minutes ay pwede na raw yung exercise araw-araw at malaki raw talagang maitutulong ito sa iyong kalusugan. Kaya kita nyo naman, mukha talagang healthy at mukhang bagets pa rin at lalo pang gumagwapo si Eric Quezon. Okay! Hello muna, Rina Alcantara Meli. Rina, tuloy ba ang ating pa-show dyan sa Texas? Lakarin mo na, balitaan mo ko kung okay sa inyo si Chad Borja. Dahil na-excite si Chad nung binanggit ko sa kanya na mukha namang nilalakad ninyo at hopefully matuloy ito. Salamat, Tita Becky Villanueva Tezuka. Of course, Lynn Figueroa. Hello sa inyo dyan. Kokoy Bunkan, hello, and Kuya Joe Barameda, and of course si June Lalin, kasama mo ba si OG Narvaez Rodriguez pa uwi? Yes, OG, hello sa inyo dyan. Bago tayo magpatuloy, syempre, kailangan muna nating magbigay paalala po sa ating mga misis. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo, walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Ayan! Hanggang dyan lang muna nagpaparamdam sa atin si Tita Borly. Pero hopefully po ay makakasama na natin siya bukas.
Anthony Abranica, hello! At thank you, Onika Ihako. January 20, 1967 daw po ang birthday ni Eric Quezon. So, next year na po ay senior na. So, tama nga. Sabi ni Eric, konti na hindi siya mukhang magsi-60 ha, in fairness kay Eric Quezon ha. So, ayan. At, maganda ngang makakatsikahan pa sana natin si Eric Quezon para magbigay pa po ng tips para sa kanyang kung paano niya napapangalagaan ang kanyang kalusugan at ganyan pa rin siya ka-fit talaga. Yes! Hello sa inyo. Beth Gray, dyan sa ating nakatutok po sa ating YouTube. Beth Gray, binabati rin ng happy birthday si Heart Evangelista. Happy birthday, Heart. At nangako sa akin si Heart nang bibigay siya ng mga shampoo at mga ibang mga items, mga treats po sa aking doggies. Alam mo naman si Heart, dati binigyan ako ng isang katutak na shampoo, pati conditioner para sa mga doggies, di ba? Oy, konti na lang oras natin kasi alam nyo po, gusto ko sana ikwento sa inyo at pag-usapan natin. Maganda rin naman siguro na magbigay rin ng opinion ng ating mga listeners, pero pwedeng ituloy natin yan bukas, no, kapag kakapusin na tayo sa oras. Tungkol nga dito sa kay Mark Heras na kamakailan lang ay napag-usapan yung pag-iiyak-iyak niya sa kanyang Instagram account na marami tuloy ang mga nag-speculate anong dahilan ng kanyang pag-iiyak. Wala na ba sila ni Nicole Donesa? Tapos, wala ba siyang trabaho kaya nagkakaganyan siya? Tapos, sa sumunod na araw, galit na galit naman siya na sinabi naman niya na napamura pa nga siya doon na sinabi pa nga niya na na may trabaho raw talaga siya at hindi totoong trabaho, wala siyang trabaho kaya daw siya nag-iiyak, may iba lang daw siyang problema na ang pinag-uusapan ay baka nga hiwalay na sila ni Nicole Donesa. Parang mayroon yatang lately lang na, ewan ko, today lang yata lumabas na may sinabi daw si Nicole na hindi totoong hiwalay sila, meron lang daw talagang tampuhan. Pero tingnan natin at bukas na natin ituloy yung chikahan na yan dahil may mga iba pa akong nalalaman tungkol nga dito sa issue ni Mark Heras dahil kapos na po tayo sa oras. Sabi ni Onika Ihako, mahina lang daw ang loob ni Mark Heras. Yun na nga. Pero dapat hindi ka naman nag-iiyak-iyak sa Instagram. Tuloy ang dami nagdududa ano ba talagang dahilan at yung ano-ano mga kinikwento. Tapos magagalit ka. Kasi di sana hindi ka na lang nag-post. Yes, magandang gabi sa'yo. Tita Aida Espiritu, kawawa ka naman, mag-isa ako. Okay lang yon kasi 30 minutes lang naman po tayo kapag Thursday. Bukas natin ituloy ang mga chikahan, Tita Aida. And salamat din, Rina Alcantara-Meli, na wino-workout doon niya talaga na. Kasi gusto ko rin pumunta dyan sa lugar mo sa Nocona, Texas. Okay! Sabayan niyo po ako sa amin pong idinadalangin. Gabi-gabi po ang panalangin para sa kapayapaan sa Pilipinas. Sa saliw po ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging liyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. See you tomorrow. Sa loob ng 86 na taon,
DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat